The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman. Be part of the conversation, protect the Cebu vote. I'm Fred Langido, and this is Know Your Candidate, an election special of the Freeman and Banat News to help you make the right choices. Who among the candidates deserve your sacred vote? Let's get to know them up close and personal. This afternoon, we are joined by one of the mayoralty candidates for the town of Consolacion. Our guest for today is mayoralty candidate Blisilda Bingol Villo. Ma'am, welcome to the Freeman. Thank you and good afternoon, everyone, especially to our viewers. And thank you for having me. Kumusta ang, I'm sure next week pa magsugod ang kampanya, pero I'm sure nagsugod na mo og suroy-suroy sa kabarangayan. Kumusta so far ang reception sa publiko? Actually, nagsugod na gud mig suroy-suroy sa 21 ka barangay, sobra na sa usa ka tuig. Dugay-dugay na gyud. Kumusta man kuan, ma'am? Kumusta man pulsos publiko? So far, so good. Para nako it's inspiring. Makadasig ang mga response sa katawhan. So mo na nga nagpadayon lang gud mi. Nagpadayon mi sa amo ang tumong og tinguha nga magtuyok-tuyok mi para ipaybaw sa mga katawhan nga karong umaabot nga piniliay na ay kaatbang ang atong administrasyon. Alang sa mga tagalungsod sa Konsolasyon nga probably wa pa kaayo makaila kung kinsa si Bingol Villo. Kinsa ba si Madam Villo? Si Bingol Villo 15 ka tuig nga nagserbisyo isip konsehal sa lungsod sa Konsolasyon, no? Gikan sa 1992 hangtod 2010. O nakaserbisyo sa isip kapitan sa Barangay Tayod sulod sa 8 ka tuig. So 23 years in public service. As councilor sa lungsod sa Konsolasyon, as barangay captain sa Barangay Tayod. Murag igo-igo yung gidugayon sa eksperyensya sa pagpangalagad sa publiko aron mo venture na sad og kanang lain nga pwesto, and this time isip
local chief executive sa Konsolasyon. Unsa bay imuha mga plano alang sa lungsod sa Konsolasyon kuno galing buligan kas mga taga Konsolasyon, ma'am? Well, Consolacion is the richest town in the whole province of Cebu. But if you look at Consolacion now, naapsa nami sa kadaghanan sa lungsod. Naiwit na ang amo ang pagka-progresibo. Gani, di natamutan na og layo, no? Gikan diha lang dani sa atong silingan nga lungsod sa Liloan. So, lahi na gyud kaayo ang development ron sa atong lungsod. Ug daghan gyud kaayong mga reklamo nga among madunggan o kaning madawat natong mga reklamo sa katawhan nga wa sila kauyon, no, sa nahitabo sa lungsod atong sa Konsolasyon. So mao na nga kaming mga karaan nga lidere sa among lungsod, no, nga gipanguluhan ni former Mayor Abel Gongov Sr. Nagkahius kami. Na karon kinahanglan na gyud na imo barog para sa katawhan. Kay sulod sa 15 ka tuig wala gyud may kakita ug unsay direksyon ug unsay vision sa nagalingkod karon sa amoang lungsod. Wa mi kasabot kung asa may padung. So mauna nga kami sa amoang pundok, nakita gyud namo nga ang number 1 gyud nga panginahanglan sa among lungsod mao ang pag-atiman sa mga panginahanglan sa katawhan. So mao na para namo ang number 1 namo nga priority sa amo ang administrasyon pohon, maluyang Ginoo, taga-higayon, mao ang katawhan. Labi na gyud ang programa sa healthcare services. Murag vague ra kaayo ng programa sa katawhan. Daghan man tag mahimo nga programa para sa katawhan. Of course, tanan nga mo gusto nga mo papili ang atong gihunahuna ang kaayuhan man gyud sa publiko. So gawas sa healthcare services, which gusto nako nga imong i-expound later on, unsa may laing programa nga imuhang nahunahunaan para sa mga taga-lungsod sa Konsolasyon nga imuhang giingon nga sud sa taod-taod ng katuigan, why klarong direksyon, wa mahatagi sa direksyon nga gusto ninyo? Unsa man nga direksyon di ay ang inyong gusto nga mahitabo sa lungsod? Daghan kaayo mingon magkatawhan, no, kay it involves a lot of people, no, like senior citizens, PWD, solo parents, women's, fishermen, farmers, katawhan. So nakita man gud namo nga wala gyud sila matagay sa sakto nga serbisyo, no? Kunya kani ato ang mga programa mao na nga healthcare services kay nakita man gud namo mao gyud nay pinaka number 1 ron nga yango sa katawhan. Healthcare. Kung adto sila sa sentro, kinahanglan sila mulinya og kaadlawon aron lang makakuha sila og numero kay naay priority number. Unsa man ni? Sentro sa lungsod o Health sa center sa lungsod? Sa lungsod mismo. Di ba naay mga health center ang mga barangay? Unsa usara day na inyong health center diha sa lungsod mismo ra? Ang lungsod mao manggoy sentro nga naay doktor. Okay. Kunya mo mga sakit ba magpa-examine og doktor. Kay wala man na available sa mga barangay health center. Naraman yun na sa municipal health center ang atong mga doktor. Rural health unit na to. Oo. So, why ba hospital sa kuano? Municipal hospital sa lungsod? Wala hospital. So health center ra gyud. Health center gyud. So ang atong problema ron kay why dili igo ang atong health center sa lungsod pag atiman sa panginahanglan sa taga-Konsolasyon. So og ikaw mo molingkod mayor unsa may imuhang plano unsa man nimo pagsulbad ng problema? Ang kanang nahitabo ron tungod kay duha ra ka buok ang doktor sa lungsod sa Konsolasyon. Dili gyud nila makaya pag-atiman ang tanan nga mga kaning pasyente na moadto sa health center
kay magpa-examine kay naay sakit. Mm. So usa sa ato karong nahunahunaan nga solusyon ana is we hire more doctors Mhm. to serve the people. Pila ba ikwat? Pila ba population sa Konsolasyon? 161,000. 161,000. Pila man ka doktor ang imuhang tan-aw nga gikinahanglan sa lungsod aron maigo pag-atiman niining maong gidaghanon? Ang nakaibalo ko nga sa lungsod sa Liloan, 7 kabuk ilang doktor. Mhm. So para nako kay ang Konsolasyon may pinakadato nga lungsod sa tibuok probinsya sa Sugbo Mm. with an asset of 2.2 billion. Mm. Unya ang Liloan ikaunong ra. Mm. Pero ang Liloan naka-afford og hire og 7 ka doktor. Mm. Siguro mas maayo nga labon pa natong Liloan. Na-check ba nimo og nakakonsihal man ka before sa lungsod? Na-check nimo or would you know og ang staffing pattern sa rural health unit sa lungsod og pilay plantilla for the doctor, pilay plantilla for the nurses and katong mga allied health workers sa lungsod? Wala ko ka-check ana. Sa kadugayon na nga nawala ko sa lungsod, 15 years na ko. Wala nakabalik og serbisyo sa lungsod. Maybe tungod kay ang staffing pattern nila duhara ang plantilla for the doctor sa rural health unit maunang duhara sa ilahang doktor. Actually, kanang staffing pattern sa plantilla, ang maghimo manggod-ana, ang ato ang executive o legislative. Depende gyud na sa mga namuno sa ato ang lungsod. Kaya sila may mag-determine ana according sa needs sa ilang katawhan. And pila ba ikwan? Would you know pilay annual budget sa lungsod? Karon siguro hapit na mo dulan na sa 1 billion. 1 billion ang budget. Oh. Mhm. And basin probably sad ma'am kuan kanang limited sila, kay I'm sure familiar ka ini nga there is a certain percentage sa PS sa imuhang budget. Basin og naabot na sila sa kapod sa kuan ilahang budget mao nang wa sila ka-hire. Actually kana man depende gyud na sa imong priorities, no. Kay ang mo prepare sa budget ang mayor man. Just like in the barangay, ang kapitan po mo prepare sa budget. So depende gyud na sa priorities, no, sa executive sa iyang pag-prepare sa budget. So sa imong tan-awa gyud dili gyud prioridad sa kasamtangang administrasyon. Para nako dili gyud prioridad. Kay balo ba ka? Paglingkod nako adtong 1992 pagkakonsihal. Hangtod karon ang among health center mao ra gyud hitsura. Wa gyud mausab. Wa gyud mausab. Wa gyud mausab. Pero gwapo naman kayo mo kuan munisipyo. Gwapo lagi pero naas daplin sa Di ba accessible hinoon sa mga tao? Pero dako kayo mo munisipyo ha? Diha sa lungsod. Dako na nga munisipyo pero walay parkingan. Mao say problema. Kay naman sa daplin sa daan. Sometimes can contribute to traffic. Mao na usa po na nga problema ninyo diha sa lungsod, no? So health problem mao'y prioridad gyud sa imuhang administrasyon kuno gali makalingkod ka. What else? Unsay lain nimong plano? Ang ikaduha nato nga priority is the education. Education. Yes. What in particular sa education? Scholarship program sa atong mga estudyante. Kaya kami ray lungsod nga way scholarship program. Way municipal scholars. Okay. But naama mo iko kanang municipal college or naami gitukod atong last nako nga termino pagkakonsihal. I was one of the sponsors establishing the Konsolasyon Community College. Because at that time, I was the chairman of the Committee on Education. So, katapusan naman to na akong termino. Sa 3 terms nga na uman ako ang tulo ka termino. So, I was able to leave a legacy nga nakapatukod gud mi og Konsolasyon Community College.
with the support of former Mayor Abel Gumov Sr. Ngayon dahil gitukuran dahil nag-building diha sa Laray. Oo. So, naapa na ron, nag-operate until now ang community college? Consolacion Community College. Ang purpose ato nga college manggod, kay daghan kaayo sa una, nga daghan mo graduate sa high school, kay libre man ang atong high school, di ba? Pero luoy kaayo kay daghan ang dili makapadayon sa college, ang ginikanan, dili maka-afford mo pa-eskwela nila. So mao na nga nakadesisyon mi sa mga konsehales sa atong miaging atong last na ko nga term nga magtukod mig among kaugalingong public college. Unya kana siyang intention ana is to give free education, no? College education. Exclusive for the Consolacionanon. Unya karon manggod giturn over na sa administrasyon ug nahimo ng CTU. Okay. So nahimo na ng CTU di ay noon ron. Nahimo ng CTU. Pero mas kuan unsa may dili siya ba advantageous para nimo nga mas kuan na under og usa ka state university mas mo lapad ang iyahang program offerings? Usa na ka advantage no? Nga mas mo lapad ang mga courses offered. Pero ang disadvantage gud nga na feel ron sa kasagaran sa mga Consolacionanon kay dili na noon sila priority. Di sila ka-eskwela na Kay open na siya sa kuan to the public na sa dili lang kay exclusive ra sa Consolacion. Nga naman kay naanay limit ang gidaghanon sa ilahang dawaton. Nay limit. Unya daghan sa mga requirements na no? Kay state college naman. Kinahanglan ka mo pasar pag entrance exam usa ka madawat, admit. So ang imong plano is mohatag na tag scholarship ang lungsod. Scholarship program unya pag kuan po no kaning mga eskwelahan nato gyud kinahanglan sad na sila suporta sa ilang mga panginahanglan. Like mga comfort rooms, mga kaning sa mga teachers, ilang mga needs, ang mga students, no? Kaning usasad gyud sa akong gusto buhaton nga na feeding program sa eskwelahan. Kay daghan ba kay mga estudyante public school sa to pasabotan ni. Public school. Elementary and high school. Di man ta kay labot sa private. So public schools gyud ni siya. Luoy kayo, daghan kayo mga estudyante nga mo eskwela nga way baon, way pagkaon. So usasad na sa ako ang tan-awon gyud unya nga maka-provide me og feeding program sa mga kabus nato nga mga estudyante nga eskwela nga gutom. Ang laing kuan kining problema diha sa Konsolasyon nga akong natan-aw ma'am no, ang kay mag-agian man ko diha panagsa no, moadto tag norte. Grabe kayo gyud ang problema sa traffic diha sa inyong lungsod. Kung mamayor ka, unsa may imong nakitang solusyon anang problema ha? Masulbad pa ba na tan-aw nimo? Para nako ang tanang problema na magikasulbanan. Kung ato lang yung tutukan. Ato lang yung tan-awon kun i-focus nato ang mangita og solusyon. Ang nahitabo manggod sa lungsod sa Konsolasyon, tungod manggod nga wala kaayo nila istudyuhi kung unsa gyud ang ngayan nga solusyon anang traffic din ha. No? Kay mayon sila alternative routes. Existing naman ang mga alternative routes karon. Ngani kanang National Highway sa Barangay Tayud. Dako kay na nga route nga kaning nakatabang sa kanang sa pag-decongest sa mga commuters diri sa main gyud nga sa syudad o sa lungsod. Ang usa sa nakita namo nga naka-contribute gyud sa traffic kanang mga barrier nga naa sa tunga sa daan. Nga halos tanang iskina gibabagan og barrier. Gani would you believe ang among fire station gibabagan og barrier. Kinsa ba emergency kinsa may nagbabaga na? Ang naglingkod gyud siguro din ha ilag yun ng kaning pagbuot giunsa nila na
tan-aw kung unsa ilang mga buhaton. Walay lain ang naglingkod nagbuot ana kung unsaon nila pagbutang ang mga barrier. Kay halos tanan iskina diya sa atong lungsod, ilan ang gibabangan og barrier. So imagine no, sa long stretch kay kana ato ang highway diya less than 2 kilometers na. Maybe 80% of it gi barrier. So kung imagine nya barrier ba nga concrete. Imagine kung naay disgrasya sa tunga, either nadautan sa ilang sakyanan o nakabangga baron. Ang tanan diri sa Aluyo maghuwat gyud nga mahuman to. Kay di man sila asam sila padong, trap man silang tanan. So mo nang moingon nga tag 2 ka oras, tag 3 ka oras. Unang nakuha na gyud ang mga tao, nireklamo na gyud. Sa kadugayon ba? Pero sa man kuno mga tao nga na sila muyo dito. Di na lang ko makapil. Di na lang ko makapil ana. Pero unsa may imong tan-aw? Unsaon man nimo pagsulbad kuno galing ikaw ay mayor? Ang usa sa atong solusyon ana, ang among plano sa among pundok is mo create me og kuan kaning commission, no? Consolacion Traffic Commission. That would study how to solve the problem. Pag kakaroon manggod one man show ra manggod na diha. Usaray magbuo. Naaba mo traffic kuan diha kanang unsa na CITES, CITES. So dili lang kay kana di na paigo ng maong unsa man na siya office under the mayor, no? Yes. So ug ikaw mo lingkod mag-create gyud og commission. Mag-create gyud ta og Consolacion Traffic Commission. Unsa may komposisyon unya ana sa imong tanaw? Depende na no sa nagyoy kuan ana nga ang head ana ang mayor, executive, nya na representative sa sangguniang bayan, nya mga representative sa private sector. Tanan nga mga concern nga mga sector atong tagaan o kigayon nga maka contribute murag meeting of the minds ba? Really how to solve the problem. So, offhand, imong tan-aw wa pa kay nakita nga kuan kanang immediate solution to the problem kinahanglan pang tun-an usa ug unsaon na pagsulbad. Ang immediate solution ana is to ease out the barriers. Sa gyud na, no? Ngay katang sa ako pang ingon, tanang iskina halos gibabagan. So kung imagine na kung nakasa usa ka iskina, you have to mutuyok pa ka og usa ka kilometro aron makaadto ka sa atbang ra nimo. No? Gusto ka mo ana sa atbang, pero di ka kadiretso ana kay mutuyok pa ka dito. Hangtod pa dito sa SM aron ka abot sa imong tuyo nga naara sa imong atbang. Ingon ana na ang nahitabo sa barrier. So ang usa ana is installation of mga traffic signs. Kaya kung ato ka sa Consolacion, wala tayo makita ng mga tarong at traffic signs. Walay bus stop, walay jeepney stop, walay kaning klaro nga pedestrian lane. Kaya ang ato mga pedestrian lane, kung makita nimo gibabagan sad og mga barrier. Actually, usa sa ko mga nakitang problema diha sa Consolacion, ma'am, no? I don't claim to be an expert of traffic, but common sense will tell you nga ang nakapahuot sa kay murag kuan na maguna 2 lanes, no? Ug wa ko masayop. It's just a 2-lane national highway plus 4 lanes na siya. 2 lanes lagi nga national highway, but ang daplin pag yung karsada gialaw pag yun ang mga tricycle Parking anywhere. and parking. Yes. So natural imuhang karsada 2 lanes ra unya i-occupy ang 1 lane sa mga nagpark nya mga tricycle gialaw supposedly dili sila allowed sa national highway, but supposed to be ang LGU gialaw, so mao nay makadugang sa traffic. It's enforcement good of traffic rules, no? And management and political will. Political will na atong badlongon ba. Gani kay balo ba ka nga naa may truck ban ordinance ang lungsod, pero wala gyud na nila gi-implement. Wa gi-implement. Truck ban ordinance So, na maka-ease na unta na sa traffic. Strict enforcement sa truck ban, unya kuhaon tong mga barriers, unya kanang mga
stricto na itong ipatuma Stricto na ng gyud. kuan, Okay. traffic rules, good. Okay, nakita man gud namo ang atong mga traffic enforcers, murag wa sila kay bawo sa ilahang trabaho. Kay dili man sila mo buyag anang mga violators. Dili ka usas mga hinungdan, ana ma'am, kay, too much familiarity, mga kailara, unya, and probably, politics sad kay, gimo ning badlungon, mga supporters ni mga botante, mga suko, willing ka nga mo abot ana nga punto nga masuko ng mga habal-habal driver, mga tricycle driver ug uban pa nga naka-cause og traffic diha og imuha na silang papahwaon diha sa national highway aron dili mga cause of traffic. Dili man siguro na sila masuko, no? Kung imo silang ipahimutang. Tagaan mo silang ilang mga kaugalingon nga mga parking area, no? Atong i-manage ba, no? Dili lang nga pasagdag bisan karon bisan asa ra man. Kay wa man sila gipatawag, wa sila gi-meeting, nga mao ni atong buhaton ha, aron nga di ta mag-traffic dire. Unya, tagaan sad sila og suporta atong mga katawhan, labi na gyud na atong mga habal-habal drivers, no? Unya, mao lagi na kanang mag-parking sa daplin sa daan dili buyagon, no? Kung dili ta mo badlong, no, sa mga tao, walay disiplina nga imo. So mas maayod nga nadyoy disiplina. And kinahanglan nga ang mga tao kamao pod mutuman sa balaod. Usa sa controversial nga proyekto nga gihunahunaan diha sa lungsod sa Consolacion kanang reclamation project diha sa lungsod sa Consolacion, ma'am, no? Are you in favor of the reclamation or not? I'm not in favor. Ngano man? Because it will be dako kayo na environmental impact sa Barangay Tayud, where the proposed reclamation is supposed to be done. Unya, ang kanasang area nga ilang na identify na ilang i-reclaim is a 235 hectares reclamation project. It is now presently occupied by the shipyard industry. Unya, how can you just kanang bugawon man ang mga nagnegosyo din nga has been there for more than 30 years and giving revenues to the town. In fact, usagali na sa nakapadato sa lungsod sa Consolacion. Unya, there are multi-million industry. Dili nato madali-dali o papahawa. Kung namang gani siguro tay buhaton din nga reclamation, napa may laing area nga pwede nato i-reclaim. Pero nganong anhi man gyud ta where the shipyard industry is located. Dili lang na siya environmental impact ang atong ihunahuna diha. Ang kanig yung shipping industry nga nag-support sa kanibitang pag-repair o pagkanang naay mga sa banang Dry dock. Mao na ilang iserbisyuhan. Tanang mga shipping lines ilang iserbisyuhan. Ang gobyerno gani atong kaning Navy na diha magpa dry dock sa ilang mga kaning barko. Unsa ba nakadako nga industriya diha, ma'am? Like how much in terms of revenue ang gi-contribute ana sa lungsod? No, I don't have that Data. kind of information. Okay. I understand. Pero in terms of kanang fisher folks nga nanginabuhi diha, unsa kadaghan, unsa kalapad sabna ang maapektuhan kuno galing mo padayo ng maong proyekto diha? Ay, ubay-ubay yun, no? We have a lot of marginalized fishermen along the area. Kay ang lungsod sa Consolacion, upat ka buok ang coastal barangay. Barangay Tayud, Barangay Tugbungan, Barangay Nangkaan, Barangay Hugan. Nya kani karon nga plano nila nga reclamation, ang maapektuhan gyud ang mga taga Barangay Tayud. Nga daghan din na nagsalig sa ila bitawng kada adlaw, no? Nga wa sila sudan. Adto na lang sila mukuha sa dagat para makakaon ng ilang pamilya. Iyon anak kaluoy ang ato ang mga daghan ba na sila? Daghan na.
Mga in terms of number, mga pila estimate Siguro sa family sa affected o galing affected diha sa atong sa Barangay Tayod lang. Siguro is mga more than 1,000 families. Oh my, that's a big number, no? So ug ma-reclaim na diha asa man ibutang ng mga tawhana. Mao na ang ngayon atong hunahunahon, no? Kung asa na sila ibutang. Gawas ana, daghan sa kaayog mga empleyado ang shipyard. Na sa kadugayon sa panahon, diha na gyud nagsalig sa ilang panginabuhi sa shipyard. Ilang mga anak ni graduate na og mga college tungod sa ilang panabaho sa shipyard. Nya karon na ay mga bag-o pong mga empleyado, asa man sila paduhong? Ano atong pangutana? Kung ato na nang papahawaon ang mga shipyard din ha. Unsa ba estado anang kuana? I understand murag na aman to moratorium nga gi-order ang presidente before, but in effect ba na moratorium sa pagkakaron or na ay ongoing kuan dito activity for the reclamation? Wala activity pa karon as of now. Kay suma pa siguro kung nakadungog mo gi-interview ang ato ang mayor, ningon man siya nga usa na lang kuno ka pirma kuwang. Mapadayon na niya ang reclamation. So mao na iyang gi-allege, no? Pero kay kuan man sad, development man, in the name of development sad, daghan man kunog proyekto sad nga plano ang lungsod diha under the current administration. Mao nang gusto nilang i-reclaim murag international port magani kung wa ko masayop ang isa sa mga plano. International Container Port. It is kuan national government. Lahi sa to. But this one is unsa may ilang plano ko na. It's a local project by the local administration. Ang katong International Container Port, part to siya sa build project ni former mayor at former president Rodrigo Duterte. Dugay na siya nga project. Daghan lang kaayong mga problema ba na naagian. Baka to wato'y problema dito? Wato'y problema kay nga may raman to. Ang ilang i-reclaim dito is only 25 hectares. Kini mo dako kay 200. Dako ni siya. 200 plus. Unsa man kuno plano sa lungsod anang kuana? Himuon kuno nilang seafront city. Okay. Pero ikaw kay balo man gyud ka, di ba na may reclamation ng syudad? Cebu City. Napoy reclamation ng Mandawi. Pila man ka tuig usa na develop ang mga reclamation. Ay kung ingna nga ikahuman og landfill sa 235 hectares ikaugma ang saka na dayon ang mga high-rise building aron makatrabaho na ang mga tao. Ingon ana ba kadali? Ang pag-ugmad anang reclamation. Pila ka tuig hantod gani karon ang Mandawi reclamation wa pa manggali gid mapuno. Pila na katuig ang Mandawi reclamation. So ang imong reason primarily nganong supak ka anang reclamation for one, dako na nga industriya ang shipyard nga maapektuhan diha unya posibleng mamalhin mawagtangan og income ang lungsod. Ang mga trabahante ma-displace unya plus ang mga fishermen pod apektado. Pero og forward-looking ka, di ba ni makatabang ka sa posibleng pag-uswag sa lungsod nga mamahimong syudad? Kay mauna malay murag ang iyang kasikip dool man kay siyas Mandawi, no? So doon na kay potential ang konsolasyon nga mamahimo og yung syudad. In fact, gani, naamanggali dispute sa boundary anang nag-reclaim sa Mandawi. Nag-reclaim ang konsolasyon. Na boundary dispute na nahitabo ana dugol man kaayo. So ang akong ingon sa ganina, napay laing area sa Barangay Tayod nga pwede nimo ma-reclaim. Nga dili makaapekto sa shipyard. So mag-reclaim man ganita, ayaw lang ng area nga naanay ga-occupy nga ma-displace. Adto tas bakante nga kuan area nga why maapektuhan. Wa pay nag-occupy, wa pang i-develop. Pero di ba maapektuhan ang mga fisher folk sa dana og i-reclaim tanang area ha? Kanang imuhang giingon. Na pa man gihapoy kuan dili sad siguro depende gyud na no kay kana magud 235 hectares dako ba? Dako gyud. Dako sa gyud ba? So we can adjust the size maybe.
Just like Cordova only has more than 100 hectares ang ilang reclamation. Pero mo agree ka nga, Kuan, makatabang sab na aron mo elevate ang status sa lungsod o there's only one way mo improve ta is to make the town city probably in the near future. That is not the only way for me. No? On sa may lain nimong. We go to the mountain barangays. Kay dako kaayo ang mountain barangay sa lungsod sa Consolacion. Unsa man i-develop ang mga mountain. But ang imong problema diha is the environmental impact na pod. Usasad na sa mga mountain barangay. Yes. Ato gyapon ng kuanon gyud, estudyuhan gyud na no. Kinahanglan na study. Aron nga makuan nato na nga dili siya makadaot sa environment. Kinahanglan man nag-ECC sa kamo maaprobahan. So depende gyud na sa study unya nga buhaton. Do you see the kining possibility nga mahimong syudad ang Consolacion in the very near future? Yes, there's a big possibility. In fact, nag-apply naman gyud na sila ron ang atong lungsod. Kuwang pa lang sila sa requirement sa population. Kay itong katapusan gud nga census, wala nakaabot sa required nga number of population ang Consolacion. Which is mga 160,000. 160,000. Okay. So mao na nagpausab sila og census to verify gyud kung katong first nga census wa bay sayop. Sa land area nga requirement abot ta. Sa land area dili ta kaabot. Arita sa income. Kay two of the three man no. Either. Area, population and income. No, ang requirements for an LGU to become a city. Ang fixed nga requirement is the population. It's not really fixed. It's either of the two. Two of the three. Okay. So, land, area, income, and population. So, nakaabot na ta sa income, ang land area na lay problema. Ang population. So, duha ang atong problema. Duha ra man itong requirement. Ang mas dali na to makabot tingali ang population. Okay. Pwede naman takapadako. Mag-reclaim. Mauna solusyon niya tingali. Basin mauna usa siya plano ni Mayor Nini Aligado nga. Pero naman, kanang dili man problema pag-abot sa population. Kay kanang gani karon nakaabot naman ta sa population. Sa imong tanaw kaabot. During the recent census. Okay, mga 100, pero 180? 161. 161. So, abot na gyud ta. Abot na ta sa population. So, mo na lang na ilang gihuwat nga ma-submit nila dito maybe sa Congress. Is that part of your plan also og mahimo kang mayor sa kuan nga i-lobby, i-push nga mahimong syudad ang Consolacion? Yes. Pero ang usa man gusto problema og mahimong syudad ang buluhisa na pod mataas. Pero mutaas man sad ang ato ang share sa internal revenue allotment na sa kamansad. So maka-benefit gihapon ang mga katawhan. Sige. Unsa pa lain nimong plano, ma'am, para sa lungsod? Ang lain namong plano para sa lungsod is we will work hard to make Consolacion a tourist destination. Unsa may potential nga tourist spot sa Consolacion? Daghan tag potential nga tourist nga atong i-develop sa Consolacion. Usa na kani ato ang mangrove area. Hectares and hectares of mangrove area. Asa man napita, ma'am? Nasa barangay Tayud. Tayud sad. Sa Tugbungan, nasa Nangka o naasad sa barangay Hugan. Unsa may imong plano? Unsa man na pag-develop nga mahimong tourist destination? Ato nang nga ecotourism park. No? Maghimo ta diha boardwalk. Nya naatay mga restaurant. Makita man nimo sa uban nga mga lungsod o mga syudad, diba? Gi-develop kini ilahang mangrove area. Naay mga kaning restaurant, nya naay mga sakay-sakay sa mga kayak-kayak, baruto. At least ang mga tao sad maka-share sad sila, no? Maka-share sila o makanegosyo baron ang mga katawhan. Kung naa na tay mayon ana nga mga development sa tuang lungsod. Kay dako kaayo ang mangrove area sa lungsod nga wala gyud ma-develop for so many years. Nya ang uban galing mga lungsod
pwede na nilang develop og mga ubang mga lungsod ug ubang mga syudad. Gitagaan na gid nila og anang dako nga budget ang pag-develop sa ilang mga mangrove area. Kunya diri sad sa atong bukid, as of now, during the pandemic, daghang mga investors nagtukod dito og mga restaurant, mga resort. No niya, kinadukuwang na lang gyud sa suporta sa gobyerno. Unsa man nga paagi sa suporta? Like infrastructure. No? Way kalsada nga to? Ang gagmay kaayo. So kinahanglan i-widen ang mga kalsada. Kinahanglan i-widen niya to provide kading mga electricity nga makakuan gyud sa needs no sa mga investors. Ang water supply sa Consolacion? Ang water supply sa Consolacion is provided for by MCWD. MCWD. Okay ra ba nga to? Ang water supply, di ba problema? Okay ra diri sa Ubos, pero ang problema sa mountain barangays. Ang mountain barangays yun. Why kaugalingon nga water sources ang LGU? Na sila gipang kuan ron, install nga mga water sources, pero wala pa man gyud kaayo siya na punsan sa mga katawhan. Wala pa man gyud kaayo. Siguro it's not yet na fully operational. So basin ikaw may gihuwat. Hopefully, pero yan Ginoo. Imo mensahe para sa mga taga lungsod sa Consolacion unless do napakailaing programa nga gusto nimong ipaambit. Ang mensahe na lang. Okay. Go ahead. So, sa akong mga pinalanggang mga kaigsuunan sa lungsod sa Consolacion, naghinaot ko nga karong umabot nga piniliay nga ato yung ayuhon paghashas o pagtimbang-timbang kaning mga kandidato nga muduol ninyo nya muhangyo ninyo nga suportahan sila kay kaning tanan kung masayop ganita pagpili sa mga atong lideres sa ato ang lungsod mag-antos ta og pila ka tuig og daghan ta og mga reklamo mauna nga karong eleksyon naman panahon na ni chance na ni nato unya kami sa akong pundok sa usa Consolacion PDP laban among itanyag ang among kaugalingon nga kami anda mo serbisyo nga kinasing-kasing sincero o masaligan gyud sa tanan. So daghang kaayong salamat o maayong hapon natong tanan. Thank you very much, Ma'am Blisilda Bingol Vilio for giving us time, no? Diri sa Know Your Candidate. Daghang salamat sab sa inyong pag-uban namo karong hapuna. Stay informed, protect the Cebu vote, know your candidate. I'm Fred Langido. Good afternoon. The May 2025 election is just around the corner. Do you really know the candidates who want to lead you? For years, the Freeman has brought you Know Your Candidate, your trusted platform to meet the candidates, hear their plans, and get the answers that matter. Your vote shapes our future. Stay informed, stay empowered. Catch Know Your Candidate, only here at the Freeman.